I think isang reason kung bakit nahihirapan maka-move on is yung some words are left unspoken. Like for example, gusto mo na malaman kung bakit humantong sa ganon yung relationship ninyo, kung bakit umabot sa ganong desisyon yung asawa mo na gawin yung isang bagay na alam niya naman na mali, pero itunuloy pa rin niya. Alam niya na sobrang laki na magiging impact nito sa family ninyo kapag nalaman mo, pero itinuloy pa rin niya. So doon pumapasok yung part wherein na-frustrate ka, hindi mo alam kung bakit umabot sa ganon, kaya gustong-gusto mong tanungin sa kanya at i-explain niya yung side niya. Unfortunately, dun sa iba na based from dun sa mga nagme-message sa akin, sabi nila yung mga asawa nila ayaw pag-usapan and all. Opinion ko lang to ha, siguro ang reason kung bakit ayaw nilang pag-usapan is maybe because nahihiya sila dun sa ginawa nila, or maybe dahil baka maging cause pa ng pag-aawayan. Unfortunately, ikaw bilang gustong-gusto mong malaman kung saan ka nagkamali dahil hindi mo matanggap nga na nangyari yon at nagawa yon ng asawa mo, pipilitin mo ngayon yan na squeeze out yung truth from your husband. So, ako, sa tingin ko, yun yung pinanggagalingan ng isang babae na pinipilit na pag-usapan kung bakit nangyari yung bagay na yon. So ikaw bilang lalaki, advice ko lang to, just a gentle reminder. If ganun kalakas yung loob mo during the time na nagawa mo yung bagay na yon, you have to be man enough to tell your wife what is the reason kung bakit nagawa mo yon. You have to be man enough na tanggapin at i-accept sa kanya, sabihin sa kanya na kung ano man yung reason mo, na-tempt ka ba? Or kumbaga, nagkaroon ka ng urge kaya nagawa mo yon at pumayag naman, so okay na at na-enjoy mo, so gustong-gusto mo nang gawin yon. Kahit ganon, sabihin mo sa kanya, siguro iniisip mo baka masaktan siya. Alam nyo, the fact that you already made that decision to break her heart, to disrespect her, to do that disrespectful thing, is more than enough para masaktan siya. Siguro, ang kailangan mo na lang ngayon is to help her lessen that burden. Huwag mo nang hayaan na maging, parang kumbaga magkaroon lang ng blank space na, okay, nagawa ko to, sorry na, patawarin mo ako, hindi ko na uulitin, period. Hindi pwedeng ganon. She needs to know why. She needs to understand what made you do that. And of course, you have to be very patient kasi hindi nga madali yon. In the same way sa isang asawa, sa woman na nasaktan, para sa akin, based from my experience, hindi makakatulong sa'yo na paulit-ulit mong pag-uusapan yung bagay na yon. Kahit na na-explain na sa'yo ng asawa mo, ako, dumating ako sa point na in detail na yung mga bagay na natanong ko sa kanya. Pero, hindi nakatulong sa akin na paulit-ulit kong inuungkat sa kanya dahil paulit-ulit akong nasasaktan. At every time na napag-uusapan namin yun, nag-aaway kami. So, hindi na siya makakatulong, hindi na siya helpful kung gagamitin nyo yung sitwasyon na yon, yung reason na yon, para isumbat sa isa't isa yung mga nangyari, ganyan. I think if your goal is magkaayos kayo, yes, the man has to be man enough to tell and admit kung bakit nangyari yon, ano yung mga reason niya kung bakit humantong siya sa ganon. She owes that to her wife, to his wife. In the same way na yung babae, yung wife, kung ang goal mo is magkaayos kayo, magkaroon ka ng peace of mind, the moment that you already heard the explanation, that's it, period. Hindi mo na kailangang ulit-ulitin pa. It's time to move on. And kailangan ninyong dalawa bilang mag-asawa to make that commitment. Yung lalaki, kailangan i-understand mo that there are constant triggers, constant reminders na maaalala yon ng asawa mo. So, expect mo na may mga times na bigla siyang magta-tantrums or bigla siyang mapapaiyak. Do not ever make it look like nagdadrama siya pag umiiyak siya. Alam niyo ako, dumating ako sa point na nandun ako sa jeep, bigla na lang ako humagulgol. Tapos yung hagulgol ko, yung hindi na ako makatahan. Yung nahihiya ako sa sarili ko pero hindi ko mapatahan yung sarili ko. Ganun talaga kasi yung epekto niya. I just don't know with the other people, yung ibang mga babae, kung ganun yung epekto sa kanila. Pero ako, umabot ako sa ganun. So, bilang asawa, please,
Instead na magalit ka sa kanya dahil nakakahiya yung pagtatantrums niya, yung pag-iiyak niya, ganyan. Just comfort her. And in the same way dun sa woman, huwag mong hahayaan na magdwell ka sa hatred dun sa asawa mo. The fact that he has already admitted his mistake, the fact that he is trying his best na iswallow yung pride niya at pakinggan lahat ng galit mo sa kanya at tanggapin lahat ng galit mo sa kanya is also is already an effort para ipakita niya sa iyo na sinusubukan naman niya. I know it hurts, pero bilang mga babae na nangaliwa yung mga asawa nila, we have to accept the unacceptable talaga. Ang pwede lang talaga nating magawa is to find ways on how we can help ourselves move on. Oo, naintindihan ko yung mga magsasabi sa akin na napakadaling gawin, sabihin yan, pero ang hirap gawin. Lalo na pag ikaw yung nasa sitwasyon na ganito, ganyan. You know what? Whether or not pinagsisihan ng mga asawa natin yung mga ginawa nila, we need to move on. We need to make that brave step forward to start moving on. Kailangan nating tulungan yung sarili natin kasi we have to do things na ma-empower natin yung sarili natin. It's only us who can help ourselves be able to strengthen ourselves again. Tayo ang makakagawa ng paraan para maibalik natin yung confidence na nawala sa atin. Yes, makakatulong yung effort ng mga asawa natin. Pero kung nakukulangan tayo sa effort, pero kung ang hirap i-impose yung effort na yon, we have to do it for ourselves. Bakit? Dahil deserve natin. We all deserve to move on. We deserve to be able to gain back that confidence that was taken away from us. Gain back that trust in ourselves that was taken away from us. Be able to move on with or without our spouse. Naalala ko yung sarili ko noon, nung galit na galit ako, araw-araw galit ako, araw-araw hinahanap ko yung mga reasons at ipino-point out ko sa kanila yung mga reasons kung bakit mali yung ginawa nila, kung bakit nasasaktan ako sa mga ginawa nila, kung bakit ganito ang ginagawa ko after all na mga efforts na ginawa sa akin ng asawa ko. Nung mga panahon na yon, hindi naman siya nakakatulong sa akin eh. It did not make me less hurt. It did not make me less insulted. Hindi eh. I was more insulted and hurt every time na naaalala ko. Every time I put myself in a situation na gusto ko mag-argue kami ng asawa ko, gusto ko pag-usapan namin